Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw para ito, maganda to. Kasi parang mag-backfire daw, ano? So, sa pambansang manang na Hongheng, di ba, ni PBBM, Amy Marcos. So, panonorin natin to ang video nito mula kasi yung araw, meron to pamagat na hindi inaasahang backfire. Totoong nasa huli ang pagsisisi. So nakita natin dito, Amy Marcos, tapos may pangalan siya na ewan ko, pera or sa kung ano bang kinakasabit ng tao na yan, ano. So ewan ko kung ito yung ganti ni PBBM, 'di ba? Na parang hinamon niya si PBBM na parang pakitaan tayo ng pagmamahal. So ito yung ang way ni Amy kasi ng pagpapakita ng pagmamahal is tawaging dick ass yung kapatid niya sa publiko. 'Di ba? Ipakita niyang ibababa niya si PBBM, iangat niya si BP Sara. Ganyan siya magmahal para. So tingnan natin kung paano din siya mahalin ni PBBM or anong klaseng pagpitik yung ginawa ni PBBM sa kanya. So bago natin simulan sa yung araw, supportahan niyo. Tapos syempre kung trip niyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, din na natin ito patatagalin pa. Simulan natin baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, hindi nasang backfire, totoong nasa huli ang pagsisisi. Sa yung araw, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Nag-backfire ang kanyang pinanggit laban kay PBBM. Pumalo sa halos 21 billion pesos ang halaga ng umano'y wish list ng mga senador ng 19th Congress na pasok sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sumunod sa listahan si Senator Amy Marcos na may 28 projects na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Senator Amy tumama sa matigas na bato ang batas. Di ba? So ano yun? Ano yun? Lakas-lakas mong makakomento sa kapatid mo tapos ikaw may butas ka rin. Di ba? So anong ibig sabihin yan? Kumampi ka na lang kina VP Sara para sure. Di ba? Na ewan ko lang kung ini-expect niya na to na lalabas to. Kasi lalabas naman talaga to. Di ba? Especially kapag doon talaga siya papanig kay VP Sara. Ano itong isang malaking sikretong in-expose ni Larry Gatun na ito pala ang rason kung bakit nilaglag si PBBM? Ano ang katotohanan nito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. November 14, 2025, nang idetali ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa patuloy na pagulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 projects. Alam mo yung pakiramdam na may biglang sumabog sa issue. 28 projects. Tiba-tiba. Paldong-paldo ah. Pero habang lumalalim ka, parang may mas malalim pa. Yung tipo bang, wait, bakit parang may hindi sinasabi? Ganito raw ang nangyayari ngayon sa kontrobersiya kina Senator Amy Marcos at PBBM. Pero ayon sa pahayag ni Larry Gatun, hindi ba sa tampuhan ito? Therefore, kung inaakala mong simpleng ref lang ito, magugulat ka sa mga susunod na pahayag. Sa isang rally kontra korupsyon, biglang bumanat si Senator Amy. Alam natin ito, diretso at isang malaking istorya ang kanyang pinasabog sa harapan ng mga Pilipino. Pati ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mas Wow. Kayo mismo maglilinis. Naniniwala kayo par. Tutulong niyang babaeng yan maglinis. Diba? Naka-crocs na ano pa yan, bag yan. Aray ko sa'yo, te. ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Sinasusok na magtapa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Ngunit ayon sa pahayag ni Gatun, may isang Doon pa lang talaga, no? Like, men, grabe talaga si Amy par. Actually, parang na si Senator Amy ba, parang nahahawa na siya sa way of, pambibira ng mga Duterte. Alam niyo yung puro intriga lang.
Kasi mas naniniwala pa siguro ako kung maipakita talaga siyang mga evidence, ano. Pero kung yung sasabihin mo lang, di ba, na ito, gumagamit, dinadamay yung anak ko, mga anak niya. Like, what the heck? Kahit sino naman pwedeng sabihin yan eh. Actually, sa lahat ng Duterte, parang kaya nilang gawin yan eh. Diba? So yun nga, parang I think nahawa na lang talaga si Amy. So tingnan natin kung ano yung balik ni PBBM, ano. Bandaw. Oo, yung taong nagiging tulay sa mga proyekto, transaksyon, donasyon. At ang bagman na yun, malapit na raw kumanta, sabi niya. Kasi meron ka nahulinigan na yung badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Pero bakit biglang sumabog ang isyong ito ngayon? Hindi niya agad sinagot. Dinidelay, parang sinasabi niyang, hintayin mo, may mas malaki pa. At tila ito ang rason kung bakit binitaw ni Senator Amy ang kanyang mga paratang sa kanyang kapatid. Sa aking pagkakaalam sa mga media circuit ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. Sa mga salitang binitawan niya doon, may binanggit siyang DPWH projects, lalo na raw sa Ilocos. Pero sandali, bakit DPWH? Bakit Actually, kung totoo yung sinabi ni Gadon Par, na parang, yan nga, baka nararamdaman mo na nakakanda na yung mga bagman mo or yung sa DPWH na connection mo. 'Di ba? Kung if ever totoo yun, pwede kasi yung ginawa ni Amy doon sa INC, 'di ba, na rally, is way niya yun para mapahina yung shock ng anong tawag diyan. Mapahina yung shock na na dadating kay Amy. Okay, for example, time will come by this February 2026. Expected na yan na dadating yung time ni Amy na madadawit siya sa flood control. Diba? So, yun nga, ang pwedeng ginamit na diskarte ni Amy, diba? Magpalabas siya ng mga ganitong article, magpalabas siya ng ganito kalaking intriga. Like, yung kapatid ko gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Diba? Tapos, yun, kapag lalabas na yung yung mga issue niya na supposed to be parang nakatadahan na sana, pwede niyang gamitin yon or sabihin na lang na gumaganti lang yan sa akin. Sinisiraan lang ako niyan kasi nasaktan siya dun sa una kong sinabi. Alam niyo yung parang may strategy silang ganyan na parang, uy, anak ng toko. Kasi yung iba dyan, nagbablackmailan pa lang eh. Ngayon, kung sagad na yung pambablackmail at hindi na nila kayang i-counter, ang gagawin nila, uunahan nila yon, di ba? Maglalabas sila or ipapakita nila na concern sila, ipapalabas nila na banal sila. So, yung ginawa ni Amy, pwede yun, possible yun. Di ba? Kaya nga, bago lumabas yung yung mga issue din nila Estrada, nila Villanueva, kita nyo, sobrang hands-on sila sa pag-iimbestiga dyan sa about sa DPWH na yan. Sobrang hands-on sila. So, nagulat na lang tayo nung pinangalanan na sila yung involved, 'di ba? Ano yung sinasabi nila? Ano yung rebuttal nila? Imposible namang ako 'yan. Hands-on nga ako dito eh. 'Di ba? Ako nga yung isa sa nag-iimbestiga dito eh. Sasabihin, bakit ko gagawin 'yon? 'Di ba? Pero kung tutuusin, pwede naman nagginawa mo lang yan eh para mapahina yung impact nung yung ibabato sa iyo eh. 'Di ba? Alam niyo yung ganyang diskarte. Pwede yan eh. 'Di ba? Nangyayari yan par. May napanood din akong ganyan sa pelikula eh. Na nung una nagbablackmailan na sila. 'Di ba? Tapos nung parang natrap na yung binablackmail, ang ginawa niya, parang kunyari siya yung hero. 'Di ba? Like sa War on Drugs ni FPRRD. 'Di ba? Paano ilarawan ni Trillanes yung War on Drugs ni FPRRD. 'Di ba? Parang pinapalabas lang daw na nililigpit against sila sa drugs. Pero ang totoo daw pala, nililigpit lang nila yung mga kalaban nila para masulo nila yung eksena, para masulo nila yung negosyo. Which is, kung iisipin mo, pwede pala tayong lokohin in this way. Diba? Yan lang. Isipin nyo na lang yan. Ilocos? Bakit ngayon? Ayon sa kanya, rumors lang, naririnig daw sa media circles, hindi pa malinaw, hindi pa confirm, pero kadalasan kanyang nagsisimula ang malaking iskandalo sa bulong, sa ihip, sa mga close source. Pero kung totoo man ang mga paratang, may malaking epekto ito, hindi lang sa politika, kundi sa buong pamilya. May isa pang pumutok, ayon kay Gadon, may pangalang lumilitaw, Diskaya. Sabi niya, donor daw, contributor daw, pero hindi niya sinabing may ginawa ng mali.
Hindi niya sinabing may kaso, walang ganun. Ang sinabi lang niya, narinig namin, donor daw yan sa kampanya. Hindi pa alam kung ano ang koneksyon, hindi pa malinaw. Pero bakit siya nagbabackfire ngayon? Bakit tila palala ng palala? Nako-corner na ba si Senator Amy? Pwede. Narinig Pwede. na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. Ito raw ang Hoy. Hoy. Galing kay Gadon yan, ha? Donor si Diskaya ni Amy? Hoy. Ano ba? Sana mapatunayan yan, ano, para maisampal natin kay Amy yan. Diba? So, iba siya maging concern eh. Diba? At ng ingay, ayon kay Gadon, galit si Amy kasi hindi siya sinusunod sa appointments. Pero kung totoo man yan, bakit kailangang idamay ang buong bansa? Therefore, tanong ni Gadon, bakit daw dinadamay ang sambayan sa away ng pamilya? Isang tanong na hindi masagot, hindi pa sinasagot, at bakit? At baka hindi pa talaga masasagot. At yan hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Gay maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Sa tono ni Gadon, tila may sama ng loob, may halong pagkakaibigan, may halong pangaral. Sabi niya, kaibigan kita, pero sinisira mo ang pangalan ng pamilya mo. Sana napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Pero teka lang, kung totoo yan, kung hindi totoo, kung may bahagi Pero kung ano naman par, yan yung problema ng tao talaga eh. Kapag nangingibabaw yung ano, yung ambition kaysa sa, totoong laman ng puso, wala, hindi titingin ng ano yan eh. Di ba? Hindi titingin na kapamilya ka dyan. Ito yung ambisyon ko. Di ba? Na yun, gusto niyang mag-elevate ng hosto sa politics eh. So, kita niyo naman, ang patunay naman yan is last minute, di ba? Last minute ng election par. Nasa line-up siya ni PBBM. Tinanggap siya ni PBBM ha, kahit medyo hindi na sila okay nun. Tapos nung naramdaman ni Amy Marcos na pangit yung survey niya doon sa red, doon sa kampo nila PBBM, last minute biglang kumampi kay Sara Duterte. With video pa. Itim yung ano ng bansa. Diba? Grabe ang sama. totoo, Ang may sama. bahaging hindi, mas lalong lumabo. Ang tanong, totoo ba ito? Sana ay maging maayos na ang hidwang ito. Have mercy, O God. Matthew 7 verse 12, do to others what you would have them do to you. Pero bakit parang mas madali natin kalimutan kaysa sundin? Bakit mas madali ang manira kaysa magpakumbaba? Nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay maghasik ng pagmamahal at hindi ng pag-aawayan. Ang mundo ay punong-puno ng ingay, kaibigan. Ngunit nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa at naway marunong tayong magpatawad dahil Tama, una niya tayong tama. inibig at una niya tayong pinatawad. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayong nalangin. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kayo sa iyong araw. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos yun, kita nyo naman yun par sa iyong araw. Ano? So parang ni-real talk niya dito. Ni Larry Gadon. Di ba? Si Amy Marcos, kaibigan kita pero di tama yung pinagagawa mo. Sayang hindi siya nabihan ni Larry Gadon ng ob-ob ano. Yun pa naman yung favorite word ni Gadon eh. So, kita nyo naman yun par. Kita nyo naman yun. Di ba? Sabi ko sa inyo, pwedeng ganyan eh. Pwede silang humantong sa ganyan eh. Di ba? Na kunyari, concerned sila. Di ba? Like, yun nga, kapag mararamdaman kasi nila par na masasakote na sila, maiipit sila sa part na to, mag-iisip sila ng pampahina ng impact. Di ba? And then, ano yung pinaka-effective na pampahina ng impact? Parang ipapalabas mo na mag-a-against ka. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, same nung nangyari kay Estrada at saka kay Villanueva. Di ba? Na parang sobrang hands-on nila sa investigation sa DPWH, yung sa mga flood control na yan, di ba? Ito, kung totoo na mapatunayan na totoo yung mga ibinibintang, kasi sa ngayon ibinibintang pa lang yun eh, dito kay Estrada at saka kay Villanueva. So meaning, dito natin makikita talaga na yung mga taong talaga muntik ng masukol
is bigla silang bigla silang ano bang tawag diyan or tamang term niyan. 'Di ba? Biglang sisingit, biglang magiging concern, biglang magiging like Amy Marcos. 'Di ba? Like, concern ako sa kapatid ko, ading. 'Di ba? Tapos nung sinabi ni Gadon, meron na pala siyang kasi yung bagman niya parang kakanta na or parang nag-iiba na yung ihip. 'Di ba? So, in short, parang inuunahan nila pampahina ng impact. 'Di ba? Which is yun nga, kung iano mo naman siya, kung anilisahin mo din, pwede din, 'di ba? May tendency din talaga na yun yung way or yun yung reason kung bakit niya nagawa yan. Kasi kung away family lang, 'di ba, hindi ka aabot sa ganyan eh. Idadamay mo pati yung anak mo, sasabihin mo na i-influential lang yung anak mo. Yung nanay mostly pinoprotektahan ng todo yung nila eh. Yung anak nila eh. Pero ito talaga para sa pangalan talaga. Ini-influensya niyo yung anak ko. So meaning, inamin mo, 'di ba, na yung anak mo gumaganyan. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na dapat i-tolerate niya 'yun. What I mean is, kung if ever totoo yung ipinaparatang niya na na-influensyahan yung anak niya, siya mismo, 'di ba? Siya mismo yung mangangaral sa anak niya. Baka niyan, binigla mo lang din yung anak mo. 'Di ba? Para lang sa ambition sa politika. Mahirap yan par. So, yun nga. Yan yung talaga, kaibahan talaga sa pangarap sa ambition. Tama ba? May pinagkaiba ba? Kasi yung kay Amy, lang yan eh. Hindi na pangarap yan eh. Ambition na talaga yan eh. Tama ba yung ginamit ko na word? Plus something like that, diba? Or nasobrahan sa pangarap. Masyadong ambisyosa. Diba? To the point na parang, ewan ko. Ano ba? Machuchugi ba sila par? Kapag wala na sila sa posisyon, hindi na sila politiko, ikakahirap ba nila yun? Bakit ganyan sila laway na laway sa posisyon? To the point na kapag nararamdaman nila na matatalo sila, ito na, last resort, last move, join force, BP Sara, gagawa tayo ng video, sasabihin natin, itim ang estado ng bansa, aray ko. Diba? Ilalaglag mo yung kapatid mo. Ganyan ka magmahal. Ngayon, ramdamin mo rin yung pagmamahal ng Pangulo sa'yo. And I think pagkukorek lang to sa'yo kasi kung tutusin si Senator Amy parang ang haba na ng sungay niyan eh. Diba? So need ng putulin ni PBBM yung sungay niyan, diba? Kasi masyado ng maraming nalalaman. Masyado ng nag-i-evolve masyado. Diba? So, yun nga, na-influensya lang din kasi yan ng mga Duterte. But, yeah. That's it na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, sa yung araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.